Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Philippine Army niulat na walang banta o pag-ataking naganap kasabay ng anibersaryo ng CPP noong December 26. Higit 26 million pesos na halaga ng marijuana kush natagpuan sa baybayin sa Palawan. Mga driver na sangkot sa road rage sa Marikina pinagpapaliwanag ng LTO. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Walang naitalang banta o insidente ng pag-atake ang Philippine Army mula sa Communist Party of the Philippines o CPP kasabay ng ika-56 na anibersaryo ng grupo noong December 26. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, nanatiling alerto ang hukbo sa kabila ng ceasefire declaration ng CPP. Subalit walang naganap na pag-atake bago at sa mismong araw ng anibersaryo. Dagdag pa niya patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga rebelde at wala na umanong aktibong front ang grupo. Sa kasalukuyan binabantayan ng Army ang ilang lugar sa Visayas, partikular sa Samar at Eastern Visayas, habang nagpapatuloy rin ng pursuit operation sa Bicol Region matapos ang engkwentro noong Disyembre 23 na ikinasawi ng 3 rebeldeng leader at 2 miyembro. Nasamsam ng Philippine National Police o PNP ang tinatayang 26.36 million pesos na halaga ng hinihinalang marijuana kush sa baybayin ng San Vicente, Palawan. Ayon sa PNP, rumesponde ang mga pulis ng San Vicente Municipal Police Station sa ulat tungkol sa mga kahina-hinalang pakete na natagpuan sa baybayin ng Sitio Gawid, Barangay Karuray noong Disyembre 26, bandang alas 8:22 ng umaga. Ang mga pakete ay nadiskubre ng grupo ng kabataan habang naliligo sa lugar. Matapos ang verifikasyon na recover ng pulisya ang 31 vacuum-sealed na pakete ng hinihinalang marijuana kush na may kabuoang bigat na halos 21.97 kilo. Dinala sa himpilan ng pulisya ang mga nasamsam na droga at isusumite sa Palawan Forensic Unit para sa pagsusuri. Naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa mga driver at may-ari ng mga sasakyang sangkot sa road rage incident sa Riverbanks, Marikina City. Ayon sa LTO, inatasan silang humarap sa Enero 7 upang magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng administratibong kaso gaya ng reckless driving at obstruction of traffic at kung bakit hindi dapat bawiin ang kanilang mga lisensya. Naganap ang insidente noong Disyembre 24 kung saan makikita sa video ang pisikal na sagutan ng mga pasahero ng isang Ford Ranger pickup at Toyota Vios sa gitna ng kalsada. Kinumpirma rin ng LTO na paso na ang rehistro ng Ford Ranger na huling nairehistro noong September 9, 2024. Parehong isinailalim sa alarm status ang 2 sasakyan habang ang mga lisensya ng mga driver ay pansamantalang sinuspende sa loob ng 70 araw habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.